Two high-profile cases are now moving through the Justice Department. The U.S. request to extradite Apollo Kibuloy and the grave threats case against Vice President Sara Duterte. And mobile journalist Arles de los Santos joins us live with the latest. Okay, Arles, umpisahan natin dito kay Apollo Kibuloy. Where does the U.S. extradition request stand? Denise, so far kasi itong si Pastor Apollo Kibuloy na sa proclaimed appointed Son of God at founder ng Kingdom of Jesus Christ ay nahaharap sa patong-patong na kaso, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa Estados Unidos. Wanted itong si Kibuloy sa Amerika sa kasong sex trafficking of children, bulk smuggling at fraud and coercion dahil sa umano'y partisipasyon nito sa labor trafficking scheme na ginagawa nila mismo sa Amerika. Ayon naman sa FBI website na naglabas na ng wanted poster ni Kibuloy. Dinadala niya umano ang kanyang mga church members sa Amerika sa pamamagitan ng mga peking visa at pinipilit umano ang mga ito na mag-solicit para sa mga bogus na charity, pero ang katotohanan daw ay ginagamit ang pera para sa operasyon ng kanilang mga simbahan at para suportahan ng umano'y marangyang lifestyle ng mga miyembro o kanilang mga church leaders. At ang mga miyembro na mahuhusay umano sa pagsusolicit ng pera ay di umano'y pinipilit na ipasok sa mga peking kasal o kumuha ng mapanlinlang na student visa upang ituloy na manghingi ng tulong sa Estados Unidos sa buong taon. Denise. Okay, Arles, the DOJ says it has two options. So yung una, proceed with an extradition case, o yung pangalawa, wait for Kibuloy's local case to be resolved. Ano-ano nga ba yung mga factors that will actually determine which path they will take? Denise, ayon sa press conference ng Department of Justice kanina ay several key elements daw ang kanilang tinitignan dyan at kailangan timbangin. Unang ibinigay, Denise, yung identity. Dapat daw masigurado na parehas na Apollo Kibuloy ang ngayon nakapiit dito sa Pilipinas o hawak ng ating pamahalaan at yung Apollo Kibuloy na hinahanap ng Estados Unidos. Ay kalawa yung dual criminality, which means dapat yung kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika ay punishable din dito sa Pilipinas. Hindi kailangan na same offense or kaso like batas mismo ay nagbabawal, pero kailangan na pwede maparusahan itong mga paglabag na ito sa magkaparehas na mga bansa. Ikatlo ay dapat ma-validate ang posibleng maging parusa kay Kibuloy na dapat ito ay more than 1 year na pagkakabilanggo ang pwedeng maparusa dito. At ang ikaapat ay dapat daw ay hindi capital punishment o death penalty ang ipaparusa kay Kibuloy at sa dalawa pa nitong kapwa-akusado na hinahanap at pinapa-extradite ng US kapag napatunayan na guilty sila sa paglabag sa mga batas. Okay, Arles, punta naman tayo dito sa grave threats case laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi din ng DOJ, they have received information that her camp has filed a motion to quash. What does that mean for the case? Ibig sabihin, Denise, ay talagang naisampa na at gumugulong na yung kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte na inihain nga sa Quezon City Regional Trial Court. Ayon sa DOJ, yung kampo ni Vice President Sara Duterte ay nag-file daw ng motion to quash. Kaugnayan ng umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at maging ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Dito, ang mangyayari, Denise, ay hihintayin ang prosekusyon na sumagot dito sa motion to quash ni Vice President Sara Duterte. Kapag napagbigyan, Denise, ang motion to quash ni VP Sara ay pwedeng bumalik sa DOJ yung reklamo o mabasura na yung kaso. Pero kapag hindi pinagbigyan ng motion to quash ni VP Sara ay didiretso itong kasong grave threats, pero dapat nating pakabangan kung ano nga ba ang itinatakda ng batas at ano ba ang dapat unahin, ang impeachable offense nito na grave threats under a betrayal of public trust o ang criminal case na ito para nga sa umano'y pagbabanta sa buhay. And thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Arles de los Santos.